sinearch ko rin po yung Amazon and then nakita ko naman po na talagang malaki yung income ng mga tao na nag-a-Amazon. I mean, Parang wow, pwede pala yun. college students pa yan ha. I mean, part-time tapos mas malaki pa yung part-time income nila kaysa full-time ko. I mean, talaga ba? Totoo ba talaga to? Then kung nakita niyo na po yung ASBA, just go for it. Kasi I regret it na hindi po ako nag-ASBA agad. Ikaw ba ay currently freelancer ngayon or virtual assistant na napaka-broad ng niche pero gusto na mag-niche down or specialize? Well, my guest for today is the very good example for that. Doms, can you introduce yourself at anong ginagawa mo before you join ASFA? Ako po si Doms. You can call me Doms or DM. Depende po sa inyo. So, basically po, before ASBA, online freelancer na po ako before ASBA. And then I've been working for 10 years na po. Nag-start po ako before graduation nung talagang college student pa ako. So basically I'm working student that time. And then after graduation, di na po ako naghanap ng ibang corporate job or yung mga normal na job natin po dito sa Pinas. Instead, Diretso nag-online na. na lang po ako. Diretso tuloy na po ako nag-online. Kasi nakita ko rin no dati, nung nag-online ako, mas malaki talaga ang sahod niya kaysa doon sa normal jobs po natin. So, yun, nagtagal ako ng mga over 10 years. And then after 10 years po, medyo parang naka-feel po ako ng parang tawag nito, stagnation ba yung tawag nito? Or parang Mhm. fatigue na parang kasi ulit-ulit lang po kasi yung ginagawa ko, di ba? Kasi may long-term employer po ako, which is 7 years. I work for 7 years. And then, ang ginagawa ko po doon is paulit-ulit lang po, lead generation. And then, day in, day out lang na po yung ginagawa ko. So, medyo parang napagod po ako. Gusto ko pong maghanap ng ibang gawin para bago naman. And then parang tawag nito, parang nakinig si nakinig ang Diyos and then nilay-off ako sa trabaho ko. Kasi baka narinig niya na gusto mo pala maghanap ng iba, sige tanggalin kita Layoff! dito. Na-manifest tuloy. Ba't Oo, na-layoff yung kwento? yun nga dahil sa COVID po. So, Hmm. maraming naapektuhan na business company sa labas. So, isa yung company namin dun. Hindi sila totally na-bankrupt. Medyo nawalan lang sila ng maraming clients. So, Hmm. since nawalan ng maraming clients, nag-downsize po sila and then nasali po ako dun sa mga na-layoff. So, parang prayer answered. Parang gano'n yung nangyari. Kasi Baka gusto ko naman may maghanap plano ng si God. oo, parang gano'n nga po yung nangyari. So, yun yung nangyari. So, after nun, gusto kong iba naman, naisip ko, iba naman siguro yung gawin ko, hindi na yung normal na or general virtual assistant na jobs yung kukunin ko. Baka virtual assistant pa rin, pero baka iba naman or mag-specialize ako dun sa isang specialization na hindi ko pa nagagawa para naman ma-add ko sa current skill sets ko. So, para naman dumami pa yung learnings ko or yung nalalaman ko sa online field. Hmm. So, yun po. December 2021 po, nag-YouTube po ako. So, yun naman aside sa Google search, nag-YouTube po ako para maghanap ako ng mga skills or mga specialized skills na kaya kong gawin, yung parang easy lang sa tingin ko tapos malaki yung kitaan. So, sa pagse-search ko dun ko nahanap yung mga videos ni Coach Nikki V. So, napanood ko yung mga success stories niya dun, ang dami. And then nag-bench watch po ako dun, pero hindi ko pinanood lahat. So, marami ko pinanood pero hindi lahat. And then kadalasan sa napanood ko po dun is mga high school I mean mga college students rin, mga high school students, college Yes. students na kumikita na mas malaki pa sa akin dati nung nagtatrabaho ako nung nagtatrabaho pa ako online. I mean, Parang wow, pwede pala yun. oo, I mean college students pa 'yan, I mean part-time tapos mas malaki pa yung part-time income nila kaysa full-time ko. I mean, talaga ba, totoo ba talaga 'to? So, medyo doubtful, eh. So pero na-intrigue na po ako nun, na-curious na po ako. So, pumunta ako dun sa Asma Nation na website, tiningnan ko yung mga content dun.
ano bang dapat gawin para makapasok or paano mag-enroll. Then nakita ko yung mga enrollment fee. I mean, mahal pala. Mahal yung enrollment fee. I mean, afford ko naman. Kaso yun nga, wala po akong trabaho that time. So medyo parang nagigipit. Tawag Mm. nito, yung, yun nga, ginigipitan ko yung bulsa ko. So, maybe next time. So, yun parang yung naisip ko doon. Mag-apply na lang ako. So, alam ko naman na kung mag-a-apply ako ulit ng trabaho online, through online jobs, Upwork or freelancer.com or ibang Yeah. freelancer websites, matatanggap ako. Konting tiyaga lang. I mean, hindi naman siguro ako matatanggap agad, pero sure ako na matatanggap ko kasi meron na po akong experience. So, yun nga. So, yun nga, ginawa ko yun, naghanap po ako, then nakahanap po ako ng mga project-based work, hindi full-time kasi yun nga, parang na-burnout rin po kasi ako doon sa 10 years na tuloy-tuloy na online. So, parang Oo. ginawa ko ng time na parang project-based muna. So, para mas malaki yung, para mas magawa ko naman yung mga gusto ko kasi may mga hobbies rin po ako. So, yun, project-based para may mabigay sa pamilya kay misis, kasi alam na 'pag wala kang trabaho magagalit yung misis natin. So Sakit sa ulo, so mag-aaway, oo, gano'n. oo gano'n. So, tapos may bata pa, may gatas, ano, Mm. mga diapers. So yun, tuloy-tuloy yung project base ko hanggang yun na, dumating na yung oras na baka ito na time maghanap ako ng full-time ulit. So, and then nung naghahanap ako nagse-search pa rin nag-search ako ulit sa YouTube ng mga skills na puwede kong i-specialize sa online. And then, yun ulit lumabas yung video ni Coach Nikki ulit Hmm, nung sinu so parang sinusundan ka ng algorithm ng Amazon Nation. pa parang yun nga, eh, parang parang may gusto talaga 'to si Asbanation sa'kin, may plano. Hmm. So nanood ako ulit and then pero this time hindi ko na po pinanood yung mga college students, this time yung mga OFWs naman saka yung mga Hmm. tao na nag-corporate dati and then nag-ASBA Nation. And I mean nag-ASBA and then yun parang eh, talagang tumatak na sa isip ko dun na, sige ita-try ko nga 'to wala pera lang naman mawawala sa akin. And then yung yes, kasi actually yung mindset ko po dun, yung Yeah, pera babalik ma-earn yun. naman po kasi ulit, oo. Ma-earn naman kasi ulit. Although, sure ako magagalit yung misis ko kasi malaki yung gagastusin, pero siguro madadala lang naman yan sa saktong usapan or sa tamang usapan. So, kakausapin ko lang yung misis ko na ganito, gusto kong kumita ng malaki, so kailangan ko mag-invest para matuto naman ako ng bago. At saka before nun rin po sinearch ko rin po yung Amazon, I mean yung niche ng Amazon and then nakita ko naman po na talagang malaki yung tawag nito, yung mga income ng mga tao na nag-a-Amazon. So isang factor na rin yun na nag-solidify sa decision ko na mag-ASBA. So yun, nag-decide ako dun na nag-enroll ako to December. So I remember third week December 2022. Kaso na-enroll ako, kaso wala pang klase. So yung Gusto mo klase yung nun elite. January, oo, elite ko yun. I mean merong elite kaso wala pa yung mga coaches. Hmm. Oo, kasi next year pa po sila sa January. So kumbaga masyado akong excited, December na holiday, nag-enroll ako sa holiday season. So obviously wala talagang klase nun kasi nagbabakasyon yung mga yung mga tao. So yun, so sige, pero ang sinuggest naman ni Asba is puwede ako manood muna ng mga videos dun sa Thinkific nila, mga manuals dun, mga webinars, Mm. panoorin ko muna. So, ang ginawa ko is hindi ko po siya pinanood. Hindi ko pa siya pinanood kasi ang iniisip ko dun na hintayin ko lang yung mga coach para masabay ko yung learnings ko dun saka if may mga questions ako 'di automatic ma-a-ask ko agad sa kanila. So and then masasagot nila. So, yun yung isip ko hindi ko pinanood. So, naghintay ako next month, January, and then nag-start yung klase, I think second week or third week sa January. So, January na. oo, January na po. So, dun po nag-start yung ASPA journey ko. Sino yung coach mo nun? Okay, ang coach ko po nun is Coach Darwin, I'm Hmm. batch 29 po, Team Raven po yung tawag
sa batch po namin. So, Bakit yun team, po. I'm sorry, Team Raven? Team Raven. Yes, Bakit Team Team Raven. Raven? Parang nalimutan ko na yung reason. Pero I think yung Team Raven kasi daw, I think yung tumatak sa akin is ang Raven daw is go-getter. So, Mm. once daw sila mag-hunt sila or gusto nilang kumain or mag-hunt sila ng mga animals o ng mga Oo. alam niyo po yun yung prey nila. So, Kaya yun naging team name niyo because walang go-getter lahat sila kayo. target. So, so yun marami po kami doon sa batch namin, mga I think 8. I think more than 5, at least more than 5. Okay, and then pero sadly ang natira po sa graduation 2 na lang po kami ata. Dalawa. So yun nga, 2 na lang kami natira sa graduation or I think 3, 2 basta hindi po lagpas 3. So Hmm, may mga iba na nawala in the middle of the journey, pero ako go pa rin ng go kasi yun nga, nag-invest po ako, sayang naman yung yung ginastos ko kung hindi ko naman susulitin, 'di ba po? So, mm. oo, and then as for the learnings naman, honestly po, hindi po sa pagmamayabang, nai madali ko po silang naiintindihan kasi maybe because may experience na po ako online. So yung mga terms, alam ko na po yung mga terms, familiar na po ako Parang sa mga may ano ka na, head start ka na about it. oo. Yes, yun po yung feeling ko po dun na, "Uy, kung matatapos ko 'tong kurso na 'to, madali lang siguro ako makahanap ng client." Kasi yun nga, may head start ako, may 10 Mm. years ako experience. Pero pero ang laki, pero yung expectation na po yun is malaking no-no pala, malaking malaking mali pala sa part ko kasi hindi po yun yung nangyayari. So so yun po yung first journey ko sa Ano ASBA. yung ibig mong sabihin na akala mo yun ang mangyayari pero hindi pala? Oo, kasi akala ko, initially I expected na once matapos ko yung mag-graduate na po ako, makuha ko na po yung certificate ko, galing ASPA, once mag-apply ako ng online job, regarding Amazon or any Amazon related jobs, then automatic madali ako matatanggap. Kasi yun nga, alam ko na kung paano kumausap ng client or yung mga tao abroad. Then alam ko na po kung paano, kumbaga may initial understanding na Mm. po kung ano yung mga hinahanap nila. Pero yun hindi po yun nangyari, matagal po ako nakahanap ng trabaho, Yeah. honestly. I Yes I po, love so I love your transparency, 'no, hindi naman lagi parang win lagi, success, pero oo, may mga challenges and rocky roads tayong nararanasan. And I oo, like that totoo you po. were vulnerable about it. Could you tell us, ano ba yung mga naging challenges mo after, 'di ba, mag-graduate ka sa ASVA, maghanap ng clients, at paano mo naman na-conquer yung mga struggles na yun? Okey po, as for first challenge po, after graduation is yung online portfolio. Sa totoo po hindi ko pa siya ginawa. Hindi hindi pa ako nagagawa ng online portfolio kasi na-realize ko na during yung nag-aaral pa ako, yung 2 months course namin sa ASBA, mahina po ako sa presentation. So, parang kung gusto kong mag-create ng presentation, nasisimulan ko po siya, pero parang name-mental block po ako in the middle. Paano ba ako paano ko ba sundin ito? Ano bang ilalagay ko dito? Anong mga transitions or parang gano'n po ba. So, kumbaga, mahina ko po sa presentation. Although I can maybe like fix that, in time, pero yun nga, medyo parang urgent na po kasi yung dapat makahanap ako ng client. So, parang sinide project ko na lang yung online portfolio ko. Pero hanggang ngayon wala pa po siya. Hindi pa po tapos, mga half complete. So, hindi pa po tapos. So, yun, pero I still keep applying. So, yun yung first challenge ko dun. Yung second challenge ko po talaga is rejection, which is really normal. Kasi, um, kasi nung nag-start ako ng online, nung college pa ako, dati nun, madali lang. Honestly, in my side, madali lang po makahanap kasi bago pa po yung online. That time, say 10 years ago, medyo bago pa po. And then yung marami sa mga clients or yung mga tao na naghahanap ng virtual assistant in the Philippines, willing po sila mag-train. So kahit zero knowledge po, as long Wow! na, kahit zero knowledge, willing silang mag-train, and puwede ka lang kunin as long marunong ka lang po mag-communicate ng English.
So yun, as long na Oo. walang problema, as long walang language barrier, walang problema sa English niyo, di as long, general conversation is magkakaintindihan po kayo, then yun, kukunin ko pa nila. Pero Nakuha talaga. after 10 years, di na po gano'n. Ang dami na kasing gusto maging freelancer 'no, like Tama, oo. nakita natin na possible naman pala na mag-work from home, 'di na kailangan mag-commute tapos yung pabalik na 'di ba, parang mga iba, ay gusto na nila mag-work from home, maghanap na maging freelancer, 'yan and also mag-niche down din 'no? Oo, yun po. So, yun yung nangyari sa akin, nag-apply ako and then rejected kasi yung pinakauna sa requirements is 2 years experience agad. Hmm, 2 years experience or at least 1 year, yung mababa na nakita ko sa job post is 1 year. 1 year. And then so ako nito months lang yung kung isasali ko yung experience ko sa ASBA course, which is yung mga assignments, which is experience naman po talaga. So, mga months lang po yon. So, but even though may mga gano'ng requirements, nag-apply pa rin po ako. So, kasi yun nga, wala namang mawawala sa'yo kung mag-a-apply ka, kakain ka lang ng rejection, which is again, very normal kasi lahat naman tayo nare-reject, 'di ba po? So, depende lang po talaga 'yan sa mindset niyo. So, yun nga, ako, yun, as a person working 10 years online, yung rejections pa sa pag-a-apply wala na po 'yan sa akin, which is so parang, move on agad parang gano'n. Nag-graduate po kami April and then I got my first client last ano sa August po ngayon 'di ba, last July. So, Hmm, last July lang po, so that oo. would be like 4 months I think. Kung tama yung calculus 4 months ata. So, but tuloy-tuloy po yung application po, ha. So, Mm. tuloy-tuloy po yung application din Parang walang numbers game talaga 'no, oo. lahat ng job sites na ata in-applyan mo ta's linilimit talagang hanggang limit talaga yung pag-apply na applications, para sulit 'no? Oo, and then every application parang iniiba ko yung approach ko. Parang Ay, very good. Hindi ka copy oo, paste. yung una po gano'n ginawa ko, copy paste. Pero wala po kasing result. So, yun nga, Yung if inuulit mo yung ginagawa mo na wala namang resulta, di parang, kailangan parang ng kabaliwan po change. yun. So ayun, I changed my approach. So yun, hanggang dumating na talaga na meron ng tumanggap sa'kin. Di ko siya matatawag na struggle kasi depende depende rin po How you din see kasi it. talaga sa experience, or how I see it. So, sa iba maybe, pero sa akin po hindi kasi yun nga, I see it as normal. And then since nag-boom po yung online work since nung pandemic, so I anticipated na rin po na hindi po talaga ako makakahanap agad ng client. So, pero pero nagseselos po ako, sa mga ibang batchmates po natin na mga 1 week lang kahanap agad, wow! And especially pa dun mga advanced students, I mean nabi-beat pa nila yung mga elite sa client hunting or sa client getting, bilis lang maka-client. So, basically depende talaga sa sa will ng isang tao Mm. kung Kanya-kanyang gusto ba niya story, maka-client agad. kanya-kanyang journey. Yes po. So, ang akin lang, importante lang sa akin as long makuha ng client kahit gaano katagal. So, as long hindi lang ako tumigil. So yun, ang thankfully nakakuha po ako. And then honestly, ang first ko po talaga na specialization na gusto ko sana talagang kunin is PPC. Yung gusto ko PPC. talagang makuha sa Oo, job is kasi PPC. parang related yung work mo dun, SEO, keyword research, 'di ba magkakasama May silang related po. lahat. Yes, tama tama po yun. Pero mostly po kasi yung reason kasi malaki po talaga yung kita ng PPC. Sa True, totoo lang. lucrative. Totoo. Yes po, real talk po yun. And then, yun nga, and then I realized na wala, hindi ako makakaresulta nito kung lagi akong umaasa ko sa PPC. Kaya yun po yung one of the reasons rin kaya ako natagalan kasi I keep on applying PPC and then until mga 2 months ata or and then almost 2 months nag-apply na ako ng iba't ibang, Amazon related job posts, hindi lang Iba-ibang PPC. niche. Mga ibang niche rin po, product listing, mga gano'n, mga keyword research, SEO, mga gano'n as long na related sa Amazon. Nag-apply rin po ako as an intern sa may Amazon guy. So, hindi po natanggap sadly.
But yun nga, and then mga product research yun po, online arbitrage, o wholesale arbitrage, yun Wow. po. And then thankfully natanggap po ako. And then yun nga, yung job po na nakuha ko is wholesale arbitrage po. Naku, Oo. sobrang ano nun, ang daming process nun 'no? May ida-download kang mga softwares, may mga data kang i-a-analyze, tiyaga-tiyaga hanggang magkaroon ka ng winning product, tapos hahanap ka pa ng maso-source niyan. Yes po. Kasi yun nga yung sabi ko kanina, medyo yung work is exhausting pero rewarding kasi I keep learning every day po. So, kasi I have a goal rin po na mag-online seller rin once, lumago-lago yung nalalaman ko sa Amazon. So, Yes. it really helps na yung first client ko, yung first job ko is product research kasi yun nga, yun yung basis ng store mo. Oo, dun yung So, parang pinakang start din. Anong bebenta? so tama po. So as a seller, so dapat alam mo yung profitable products o yung mga category. So yun po, exhausting pero rewarding kasi yun nga, alam ko na malalaman ako anong mga product categories yung the best, yung mga trending ngayon or trending this year or this coming quarter 4, Q4. So parang mga ganun po ba. So may mga tips na nakakuha ako and then ma-apply ko po in the future. Tama. And then until right now po, I'm since, bago-bago pa lang po ako sa company namin, wag mawa 1 month pa po ako. But ayun nga, marami na po akong natutunan. Yung mga learnings na Eh, nakuha na natutunan ko po sa Amazon nagsi-sink in po talaga. I mean sa ASBA, yung kurso na yung natutunan ko kila Coach Darwin, nagsi-sink in po siya talaga. So, yun ay lang. nice. Wow! I love it na parang naging worth it lahat ng mga na parang naranasan mo, you as a freelancer doing, 'di ba, different jobs online, and then finally nahanap mo na ang niche na para sa'yo, which is being an Amazon VA. And for those viewers right now na gustong gawin din kung anong ginagawa ni Dom, especially mga freelancers natin diyan na iba ang niche pero gusto mag-transfer as being an Amazon VA, go to our description box below. Nandoon ang link for the ebook. So just type in your name and email address and papadala namin sa inyo ang inyong free ebook. Now going back to you, Dom, if you could turn back the time, if 'di ba, ang dami mong processes na nadaanan on finding a client. If you can just remember one big thing that ASBA helped you on your applications, looking for the one na client for you. Actually, yung isa sa mga bagay na natulong ni ASBA sa'kin talaga is yung one of the, coaching. Isa po yun, oo, yung one-on-one namin ni Coach Darwin, yung mga tips niya, advices niya. Kasi ako po marami po akong tanong, marami nung nasa klase niya pa po ako, marami po akong tanong. So, buti na lang pasensyoso ni Coach Darwin. So, talagang sinasagot niya yung mga tanong namin kahit 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 thinking back naisip ko na parang ang bobo ng mga tanong ko, parang gano'n po ba? Parang No, it's okay. In our yun nga, community, we love proactive students. You know, the more you're asking yes. questions, 'di ba, it seems that you are eager to learn. So, and good thing rin yun kasi sinulit mo talaga bayad mo, 'di ba? Oo. Kasi yun naman talaga yung habol ko sa Yes, coaching po talaga. So, yun nice. isa rin po yun. So, nag-advice po siya sa'kin ng anong mga dapat gawin para mas tawag dito, para um, mas gumanda yung tingin ng client sa resume ko or sa application ko. Hmm, And then, yun po. So yun yung mga paano talaga makakuha ng clients and then ano yung mga dapat talaga yung mentality niyo. So basically, 'wag muna talaga mag-isip ng makakuha na I mean, yung makakuha ng clients is oo. result lang yung doon sa talagang journey mo sa talagang kailangan first kasi, you build yourself muna talaga, okey? So build yourself muna, palawakin mo yung nalalaman mo sa niche na gusto mo, and Yeah, then yung continuous client susunod lang learning. yan talaga, oo. Oo, tama po. And Nice. then Mhm. second thing po na talagang nakatulong sa'kin para makakuha po ako ng client is yung art of seduction. Oh, Oo, okay.
Could you tell us more Yes po. about the art of seduction? Art yun lang I think yung nakatulong sa'kin yung paano po mag-reply ng tama. Yeah, Kasi correct. Presenting ano yourself sa interviewer. yes po, kasi may mga scenarios po dun na dapat you need to let your client think na kailangan ka niya, hindi not the other way around na ikaw yung nangangailangan ng trabaho. Dapat ipa-feel mo sa kanya na kailangan ka niya kunin. So I Mm. believe na-apply ko po yun at na-apply ko po yun ng tama. So I think yun one of the reason na bakit nakuha po ako kasi yun nga, yung sabi ni Coach Naraya, dapat alam mo talaga, dapat mag-research ka before mag-apply ka, dapat research the company, research the niche na gusto ipatrabaho sa'yo ni client, and yun po yung ginawa ko. Kasi nung nag-start ako wholesale arbitrage po, hindi ko po alam yung Kipa tool po. I'm Yung not sure kung Kipa familiar po kayong software. Kipa, oo. Kasi yung gamit po natin is 'di ba Helium 10. Sa online arbitrage at saka sa wholesale, yung gamit nila is Kipa software and then Yeah. Stellar Amp po. So, hindi ko po alam yun. So, ginawa ko talagang nag-study po ako ulit. Nag-watch ako ulit ng mga YouTube videos, paano gamitin yung softwares, and then paano mag-analyze ng product through Kipa graphs. And Mm. then once dumating na po yung interview, yun po, may Ready na. pina-analyze po sa akin, kaya ready na po ako, at least alam ko na at least yung basics, alam ko na po yun. At least, not totally mastered, but at least, medyo, confident na po ako na masasagot ko yung ano man yung mga sagot na ibabato sa akin ni interviewer or ni client. So yun, sa May interview idea. may Oo, kumbaga pina-analyze may po sa idea akin ka about na. sa product. Oo, yun po. Yung dumating na po yung time na yun nga, may pina-analyze sila sa akin sa about sa products, kung okay ba 'tong products na 'to, ano ba yung, how do you do competitor analysis for this product, parang gano'n po, through the data na provided. So, nasagot ko po 'yun, na-impress po yung client. So 'yun, isa po ako dun actually dalawa po kasi kaming nakuha. So isa po ako dun. So 'yun. So 'yun nga, so na talagang nakatulong yung art of seduction kasi talagang dapat prepared ka. Kasi kung gusto mo malaking chance na makakuha ng client, dapat prepared ka po talaga. At saka, dapat hindi ka lang talaga doon ka lang prepare on the day na i-interviewin ka na or gano'n, may mga papasagot sa'yo. So, hindi po. Dapat prepared po talaga is a must. So Correct, yeah. so I think 'yun lang naman po ata. Nice! Ang dami mo palang nakuhang mga value being a student in ASVA, and I'm happy to see that, 'di ba, nagkaroon ka din finally ng client mo, nagamit mo din siya especially during the interview. Now my next question to you, Doms, how is your life different now being an Amazon VA? Pero in your case kasi you're already working from home, you have a different niche which is like Google SEO, 'di ba? But now it's really about more on being an Amazon virtual assistant. Paano naging ba yung buhay mo dati now sa ngayon? Especially that you have 2 kids, right? Yes po. First thing first na relevant na nag-iba po nung sa dati po is yung salary. So, basically po, totoo po 'yun, medyo although hindi po, I will admit na hindi po medyo kalakihan yung salary ko compared sa iba po nating mga batchmates na nagsi-six figures na po. Hindi wala pa po ako do'n, medyo malayo pa. But, malaki po yung difference sa dati. So, hindi ko na po sabihin yung figure, pero malaki po yung, let's say na lang na yung parang almost double po yung sa dati sa'kin. So, first client ko pa po ito, and then nafo-focus po ako dito. So, how much more kung kumuha po ako ng pangalawa, 'di ba po? Mm. How much more kung mag-PPPC po ako, kasi I still plan po na mag-enroll kay Coach Dean, sa PPC course niya po, and then kasi yun po talaga yung ultimate goal ko as an Amazon virtual assistant, mag-PPC po, maging PPC specialist. So right now yung pagiging,
wholesale product researcher ko po is stepping stone lang muna po 'to sa akin para yun nga, para makabisado ko po yung Amazon. So so, Great. and yes po, and then aside po do'n sa salary, yung pangalawa is yung community talaga. Kasi before po nung nag-online ako, wala po akong community, wala po akong meron po akong mga nasalihang mga Facebook groups na Hmm, online rin po, meron pong kasalinan do'n. Pero basically, hindi po sila masyadong helpful po sila, I mean, helpful po sila pero hindi po gano'n compared po natin sa community natin, wow. parang malayo. Wow, may Opo. gano'n. Kasi po in terms sa response time medyo matagal, and then parang may gusto kang itanong nun sa dati kong grupo, kaso parang expired na, parang gano'n, parang lumipas na po yung panahon na dapat malaman mo yung sagot. So, pero dito po sa community natin within a day or at least few hours after, Yeah. nasasagot po talaga agad, and then so at saka nagko-contribute rin po ako ng konti do'n sa community na yun para naman mabalik ko po yung natulong ni Asba sa akin. So yun Thank po, and you for then contributing to your community. especially po do'n sa mga nagho-wholesale rin. So shine-share ko lang do'n kung ano yung mga current na mga learnings or nalalaman ko kung paano mag-wholesale or online arbitrage, kasi na-try ko rin po yung online arbitrage before wholesale. So, and then yung pangatlo is yung coaching pa rin. Kasi hanggang ngayon po kung may time ako, kinukulit ko si Coach Darwin ng mga tanong, and then sumasagot naman po siya. Yun yung free time mo, kulitin si Oo, Coach Darwin. oo, sumasagot din po naman, sumasagot, po naman po siya, which is I'm really thankful po kasi akala ko kasi after ng klase or after ng courses wala na, parang gano'n. Yeah. Pero still approachable pa po. So it's Coach Darwin is very approachable. So, yun, aside po do'n is same lang ata yung the rest, kasi yun nga, Mm. remote pa po ako dati, so I have time to spend with my family. So, basically nandito lang po ako sa bahay, so kung may mga gusto kaming gawin nagagawa ko agad. So, kung yung mga bata may gusto silang gawin o may gustong bilhin, and then nabibili ko, and then so, yep, same lang po. So, yun lang ata yung parang nagdiferensya sa akin. Nice. Wow, thank you so much, Doms, for sharing that, no? So maybe I'm sure the viewers are curious right now, magkano na ang kinikita ngayon ni Doms as an Amazon VA? Mas malaki na ba sa sahod mo as SEO specialist? Definitely yes. Yes, malaki po. Yeah. Pero hindi po 6 figures, that's one of my goals, pero yun nga, I'm going Yeah, there, pag-pray natin 'yan. And lastly, my last question to you is, anong mensahe mo right now sa mga viewers natin na nanonood na katulad mo dati nanonood lang ng mga success stories pero alam mo hindi pa sila nagsa-start maging Amazon VA in their journey. What's your message to them? sa mga gustong talagang sa mga tao diyan na talagang gustong-gustong, mag-niche down din same sa akin or same kayo sa akin na parang na-burnout sa dati ninyong, online job or gusto niyo talagang mag-branch out to another specialization. Then kung nakita niyo na po yung ASBA or kahit anong related na specialization na gusto niyo kahit hindi ASBA, just go for it. Kasi, um, I I almost regretted na na hindi po ako nag-ASBA agad. I mean, I regretted na hindi po ako nag-ASBA agad nung December 2021. Kasi naisip ko po dati if nag-ASBA ako nun after 2 months, 3 months, um, laki yung chance na maka-client na ako, and then this time siguro baka may 6 figures na ako, 'di ba? Parang gano'n po kasi, So, yun nga, so parang kung hindi niyo kung ayaw niyo po magsisi, go for it po talaga kung talagang gusto niyo po, talagang gusto, and then talagang tulungan niyo po yung sarili niyo na kunin yung ano ba talaga yung gusto niyo, kasi lahat magsisimula sa sarili po natin. And then kung nasa ASBA na po kayo, 'wag lang po, tuloy-tuloy lang po talaga, 'wag 'wag don't give up po, 'wag sumuko, and then set your mindset na hindi po siya madali. Ang totoo hindi po depende po sa tao or depende rin po sa swerte.
na kung maka-client kayo agad within 1 week of application, 2 weeks or 1 month, then thank God. Swerte po kayo, thank God po. Pero doon sa mga hindi po, just keep on going. Rejection is very normal po. And yun naman, marami na pong tao nagsasabi nito, paulit-ulit lang. Mare-reject po talaga kayo. So, itatak niyo po yan sa isip niyo na hindi po kayo kukunin agad kasi may mga tao na mas okay pa yung qualifications kaysa sa inyo, mas okay pa po sila. Pero darating at darating rin po yung araw na makukuha po kayo. So, Mm. just never give up po. Keep asking questions, wag po mahiya. At talagang ako, yung hiya ko po talagang tinanggal ko na po yung dati pa lang kasi iisip ko po hindi po ako yayaman sa hiya. Yan. Hindi ko po mabibigay yung gusto ng Hindi mga yung anak ko 'pag mayaman mahiya ng po mga ako. wallflower. Yes. So, talagang kung nasa elite class po kayo, lang keep asking question to your coaches kasi nandiyan po sila para tumulong, nandiyan po sila para mag-guide. So, alam na po nila yung ginagawa nila, trust the process, trust their process po, na matutulungan po nila talaga kayo as long na tutulungan niyo pong sarili niyo. And Mm. then doon naman po sa mga advance kahit wala kayong coach, may community po tayo. Doon po, huwag kayong mahiya rin po, ask din po ng question. Kahit ano, may nakita ako sa community, kahit interview questions or ano ba yun, kahit anong question, has nung relative sa mga tinanong doon. So, ganun rin po, talagang yun lang. So, if isa kayo sa mga tao dito na nanonood sa video ko na parang nagdududa pa rin, it's up to you po kasi kayo naman po talaga yung may hawak kung anong gusto mangyari sa work career ninyo. As for me lang, um, nag na-delay ako ng 1 year pero at least nandito ako. So yun lang po, yun lang nga. Thank you so much, Doms, for that very inspirational message. And thank you for being transparent sa journey mo and giving us that mindset. And for those of you guys who are watching, thank you so, so much for watching our Aspa Success Stories with Doms. See you again next time. Bye. Hi guys, thank you so much for watching until the end of this video. And if you want to watch more videos like this, don't forget to like, comment, and subscribe. Hit the notification button here on our YouTube and also follow our pages on Facebook, Instagram, TikTok. It's Amazon Nation PH and connect with us on LinkedIn. See you!